Sa natuklasan ni Charlene na may namagitan kina Raymond at Divina ay nag-away silang mag-asawa at nag-walk out ito si Charlene sa retirement party ng kanyang binan. Sinundan naman siya ni Raymond at pilit nagpapaliwanag dito sa kay Charlene. Pero ayon kay Charlene, itong si Raymond ay pilit pang nag-aakusa sa kanya noon na may relasyon sila ni Adrian. Pero sa katotohanan, ito pala ang may ginagawang kalokohan. At hindi natanggap ni Charlene ang paliwanag ni Raymond dahil naging marupok ito at hindi ipinaglaban ang kanilang pamilya. Pagkaalis ni Charlene ay dumating naman itong si Divina. Pero ayaw siyang makita ni Raymond dahil galit na galit itong si Raymond kay Divina dahil sa kanya nasira ang kanyang pamilya. Pero ayon kay Divina ay paano na lamang siya dahil may nangyari na sa kanila. Ayon kay Raymond ay wala siyang pakialam. At may banta si Raymond na oras na masira ang pamilya niya at magkahiwalay sila ni Charlene ay hindi niya mapapatawad itong si Divina pati ang kanyang sarili. At sa pagkita ni Sonia at saka ni Divina ay sinabi ni Divina na naging successful ang kanilang plano dahil nag-away na itong si Raymond at saka si Charlene. Pero ayon kay Divina ay galit na galit rin si Raymond sa kanya. Pagdating ni Sonia sa bahay ay naabutan niya nag-aaway pa rin itong si Charlene at saka si Raymond. At dito naman umiksena itong si Sonia na wala siyang pakialam kahit umalis itong si Charlene dahil noon pa man ayon kay Charlene ay ayaw na ayaw sa kanya ng biyenan niya. At sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo ay dumating itong si Yaya na ayon kay Charlene ay huwag muna silang istrobuhin dahil sa kalagitnaan sila ng pagtatalo. Pero nagpupumilit itong si Yaya dahil ito'y tungkol sa kay Libby na nagtrending ang video. Tiningnan ni Charlene at ito'y tungkol sa pag-amin ni Libby na walang totoong kidnapping ang nangyari kundi ito'y prank gone wrong lamang. Samantala sa pag-amin ni Libby na walang totoong kidnapping ang nangyari ay dumiretso siya sa kanyang Mami D at doon nagsusumbong dahil natatakot na baka totohanin ni Princess ang banta na pagbabayarin siya sa kanyang kasalanang ginawa sa kanya. Nangako naman itong si Divina sa kanyang totoong anak na si Libby na gagawin niya ang lahat para maproteksyonan itong si Libby basta huwag na huwag lamang siyang idadawit nito. Umuwi naman itong si Libby sa kanilang bahay at galit siyang pinapaamin ni Charlene kung totoo ang kumakalat na video. Umamin si Libby na totoo nga. Isang sampal ang dumapo sa mukha ni Libby na ikinagalit naman ni Sonia dahil noon pa man ay ayaw niya na masaktan ang kanyang apo na si Libby. Galit na galit si Charlene pati na rin si Raymond pero ayon kay Charlene ay hindi niya na alam kung anong gagawin sa kay Libby. Lalong-lalo na pareho lang sila ng kanyang ama na si Raymond na manluluko. Samantala doon naman kina Dado ay sinabi na ni Princess at saka ni Xavier na pakana lahat ni Libby na walang katotohanan tungkol sa kidnapping. At sa pag-uusap nila ay napag-usapan nila na kailangan pagbayarin si Libby sa kasalanang ginawa. Ayon kay Xavier ay may kakilala siyang abogado. Kinabukasan ay pumunta sila sa presinto para makipagkita sa abogado kung anong pwedeng maihain na kaso dito sa kay Libby. Samantala, nagkita sila Justin at saka si Libby at sinisisi ni Libby itong si Justin kung bakit niya nagawa ito sa kanya bilang kaibigan. At may banta pa itong si Libby dito sa kay Justin. Nakakasuhan niya ito pero ayon kay Justin ay dapat itong si Libby ang matatakot dahil papunta na sila Princess sa presinto para maghain ng kaso dito sa kay Libby. Umiiyak na umuwi itong si Libby at nagsusumbong sa kanyang lola dahil takot na makulong. Habang si Charlene naman ay sa pilitang hinila itong si Libby na pupuntahan nila sa presinto itong si Princess para makahingi ng sorry dito sa kay Princess sa ginawang katarantaduhan ng kanilang anak na si Libby. Mapapanagot kaya ni Mang Dado at saka ni Princess itong si Libby sa ginawang kasalanan dito sa kanyang anak na si Princess. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.